Ang sapatos ni Itay, totoong kwento ni Jonathan B. Si Jonathan ay lumaki sa hirap. Wala siyang ina at ang tanging kasama niya sa buhay ay ang kanyang amang si Mang Ernesto, isang magtataho. Araw-araw naglalako ito ng taho kahit umuulan o tirik ang araw, basta lang makaraos sa pang-araw-araw. Si Jonathan ay masipag din sa pag-aaral at nangakong hinding-hindi siya magiging katulad ng kanyang ama. Sa kabila ng kahirapan, siya ay nakapagtapos ng kolehiyo. Nang siya ay nagkatrabaho na sa Maynila, dahan-dahan niyang naabot ang kanyang mga pangarap. Nabili niya ang kanyang sariling sasakyan, nakasuot na siya ng mamahaling damit at nakapunta na siya sa mga magagarang lugar. Ngunit sa kanyang pag-angat, unti-unti niyang nalimutan ang kanyang ama. Nahihiya siya kapag bumibisita ang kanyang ama na nakapambahay at amoy taho. Madalas niya itong pinapalayas at pinapauwi sa kanilang probinsya dahil ikinakahiya niya ito. Isang araw, tinawagan siya ng kanilang kapitbahay. Sinabi nitong nasa ospital ang kanyang ama. Naaksidente ito habang naglalako ng taho. Agad siyang umuwi. Doon nakita niya ang kanyang ama, payat, mahina, at halos hindi na makapagsalita. Sa huling sandali, iniabot ni Mang Ernesto kay Jonathan ang isang supot. Pagbukas niya, nakita niya ang luma at butas-butas na sapatos ng kanyang ama. Sinabi ng kanyang ama, "Anak, ito ang sapatos na ginamit ko araw-araw para makapagtaho, para makapag-aral ka. Pasensya ka na, ito lang ang maipapamana ko sa iyo." Iyon ang huling salita ng kanyang ama bago ito pumanaw. Si Jonathan ay biglang napaiyak. Niyakap niya ang kanyang ama habang umiiyak. Kinuha ang lumang sapatos, isang simpleng bagay, pero simbolo ng lahat ng sakripisyong ginawa ng kanyang ama para sa kanya. Simula noon, inilagay niya ang sapatos sa kanyang opisina. Hindi niya kailanman ikinahiya kung sino siya at kung sino ang kanyang ama.